Nakita ko ang anak ko sa isang bench sa park. Nakaupo roon kasama ang baby niya sa gitna ng mga maleta. Tinanong ko, bakit ka nandito at hindi sa opisina ng kumpanya ko? Yung ipinagkatiwala ko sa'yo. Yumuko siya ng ulo. Tinanggal po ako. Sabi ng biyenan ko, hindi raw bagay ang dugo natin sa kanila. Sabi niya, masama raw ako para sa brand. Tumawa ako. Sumakay ka na sa sasakyan, anak. Hindi niya alam kung sino talaga ang nagbabayad ng sweldo ng biyenan niya sa lahat ng taon. Pakiusap mag-subscribe sa channel natin at mag-comment kung saang probinsya o lungsod ka nakikinig. I-enjoy ang kwento. Mukhang payapa ang Maynila kapag tinitingnan mula sa ika-negatibo 25 palapag. Kulay abo na bubong, bakal na ilog pasig. Walang katapusang daloy ng sasakyan na parang langgam na may daladala. Nakatayo ako sa may tinted window ng opisina ko. Hawak ang malamig na tasa ng tsaa. Pinapanood ang galaw. Para sa iba, traffic lang yan sa syudad. Para sa akin, yan ang ugat ng negosyo ko. Ang Vans Logistics, hindi kilala sa karaniwang tao sa kalye. Pero bubukas, yan ang pintuan sa mga pantalan mula Manila hanggang Davao. 30 taon ko itong itinayo. Nagsimula ako sa isang lumang truck at utang na magpapakamatay sa iba. Natutunan kong maging matigas kapag kailangan at maging invisible kapag may pakinabang. Lalo na invisible. Mahilig ang pera sa katahimikan at mas mahilig ang malaking pera sa patay na katahimikan. Kaya hindi mo makikita ang larawan ko sa mga pahina ng sosyedad. Mas gusto ko palaging manatili sa dilim. Humila ng mga sinulid habang naglalakad ang iba sa entablado. Yan ang estratehiya ko at gumana ito ng perpekto hanggang kamakailan. Nahulog ang tingin ko sa family picture na nakab-frame sa desk ko. Si Marco, ang anak ko, ang tanging kahinaan ko at pinakamalaking puhunan ko. 3 taon na ang nakalipas. Gumawa ako ng desisyon na marami sa mga kasosyo ko ang magiging riske. Nagdesisyon akong subukan siya. Hindi yung tipo ng pagsubok kung saan nakaupo lang ang mga mayamang anak sa opisina ng tatay nila na nagpapanggap na nagtatrabaho. Hindi. Gusto kong maranasan ni Marco ang tunay na paaralan ng buhay. Binili ko ang isang katamtamang kumpanya. Isang logistics firm na tinatawag na Central Luzon Cargo. At inilagay ko roon ang iba. Hindi ang anak ko. Inilagay ko roon si Pascual Guerrero. Siya ang tatay ng asawa ng anak ko. Isang lalaking mas malaki ang ego kaysa sa bank account niya. Si Pascual Guerrero. Ngumiti ako sa refleksyon ko sa salamin. Parang kartoon character siya na mataas na lipunan. Mahilig siyang magkwento tungkol sa lumang pera, sa pamana, sa kung paano negosyo ang sining na para lang sa mga piling-pili. Isang bagay lang ang hindi niya alam. Ang Central Luzon Cargo ay akin. Sa pamamagitan ng chain ng offshore accounts at proxies, ako ang tunay na may-ari ng lahat ng pinagmamalaki niya. Ako ang itim na babaeng tinawag niyang simpleng trader sa likod ko. Ipinadala ko si Marco na magtrabaho sa kanya bilang commercial director nang walang proteksyon. Walang direktang pakikialam mula sa akin. Nay, kaya ko po yan, sabi sa akin ni Marco noon. Gusto ko kay Tiffany at sa tatay niya ay igalang nila ako dahil sa sarili kong kakayahan, hindi dahil sa tsekwe mo. Sumang-ayon ako. Gusto kong matuto siyang tumanggap ng suntok. Makita ang pangit na mukha ng tao kapag akala nila may kapangyarihan sila sa'yo. At nakita niya. Grabe. Nakita niya talaga. Tuwing linggo, nagmamaneho ako papunta sa mansyon nila sa Ayala, Alabang para sa hapunan. Ang bahay na yon na may mga haligi at maayos na bakuran ay simbolo ng ambisyon ng mga gerero. Ang ironya, ang mortgage ng bahay na yon ay di-inklusibo na binabayaran mula sa dividends ng sarili kong kumpanya. Pero nanahimik ako. Umupo ako sa hapag. Maingat na hinihiwa ang beef ko at nakikinig. Marco, ganyan ba hawakan ang baso? Si Pascual na nakasimanggot, inaayos ang napkin niya. Vintage Cabernet yan. Hindi malt liquor mula sa sari-sari store. Marami ka pa talagang dapat matutunan sa etikwete. Sa circle namin, ganitong maliliit na detalye ang nagpapakita ng breeding o kawalan nito. Si Tiffany, ang manugang ko, ay ngumingiti lang ng malamig. Hinahaplos ang diamond bracelet sa payat niyang pulso. Hindi niya pinagtanggol ang asawa niya. Sa katunayan, natutuwa siya sa kahihiyan. Tinitingnan niya si Marco na parang kapakipakinabang pero medyo sirasirang accessory. Tatay lang ang may gusto ng pinakamabuti para sa'yo. Honey, sasabihin niya sa mabagal at matamis na boses. Dapat magpasalamat ka na kinuha ka niya sa ilalim ng kanyang pakpak. Saan ka na lang pupunta kung wala ang pamilya namin? Uminom ako ng tsaa at na-record ang bawat salita, bawat ngisi. Nakikita ko ang mga kamao ng anak ko na naninigas sa ilalim ng mesa. Nakikita ko ang liwanag na nawawala sa mata niya. Pero naghintay ako. Binigyan ko siya ng salita
na hindi ako makikialam hanggat hindi siya humihingi. Yan ang usapan. Pero sa mga nakaraang buwan, ang aking instinkto, yung hayop na nagligtas sa akin noong dekada, 70, ay nagsimulang umungal ng mahina sa lalamunan ko. May nagbago. Lumapot ang hangin. Una, maliliit na bagay. Nahuhuli na ang mga report mula sa Central Luzon Cargo. Hindi isang araw o dalawa na katanggap-tanggap, kundi isang linggo. Sa logistics, ang isang linggo ay parang walang hanggan. Ipinaliwanag ni Pascual na software update at staff optimization. Pero kilala ko ang negosyong ito mula loob. Kapag nagsasalita ang direktor tungkol sa optimization, nangangahulugan yon na may tinatago siyang butas sa bode. Pagkatapos, tumigil na si Tiffany sa pagsagot sa tawag ko. Dati kahit kunwari lang, magalang siya, umaasa sa mamahaling regalo sa Pasko. Ngayon, katahimikan, nasa reception kami. May charity event. Nagpapahinga si Tiffany. Parang may nabuong peder. Pero ang huling dayuhan na nagpabantay talaga sa akin ay si Marco. Dumating siya sa akin 1 linggo na ang nakalipas, kalahating oras lang. Mukha siyang bangungot. Kulay abo ang balat, guwang ang pisngi, nanginginig ang kamay. Sabi niya okay lang lahat. Maraming trabaho lang sa pagtatapos ng quarter. Pero hindi ako tumitingin sa mukha niya. Tinitingnan ko ang pulso niya. Wala nang relo. Ang Patek Philippe na ibinigay ko sa kanya noong ika-negatibo, 30 kaarawan niya. Isang status symbol. Mahal pero higit sa lahat, memory. Hindi niya tinatanggal yon. Nasaan ang relo, anak? Tanong ko habang nagbubuhos ng kape. Napaurong siya at hinila pababa ang manggas ng damit. Sa repair shop, Nay. Sira ang clasp. Nagpaglinis na rin habang nandiyan. Sinungaling. Narinig ko yon hindi sa boses niya, kundi sa paghinto bago siya sumagot. Hindi kailanman nasira ang clasp ni Marco. At hindi siya nagsinungaling sa akin ng ganoon kasama. Hindi nasa repair ang relo. Naibenta o naipaon. Bakit ipapaon ng commercial director na matagumpay na kumpanya ang relo? May isang sagot lang. Desperadong kailangan niya ng pera. Pera na hindi niya maaring hingin sa akin. Pagkaalis niya, hindi ko tinawagan siya o si Pascual. Tinawagan ko si Lito, ang head ng security ko. Kailangan ko ng full audit ng Central Luzon Cargo. Sabi ko ng malamig. At alamin kung ano ang nangyayari sa bahay ng mga gerero ng hindi opisyal. Panoorin mo lang. 1 linggo ang lumipas. Nagpapatuloy pa ang audit. Pero lumalaki ang pag-aalala sa loob ko bawat oras. Parang pressure sa steam boiler. Ngayon, nagdesisyon akong hindi na maghintay ng report. Sumakay ako sa sasakyan. Saan tayo, Miss Ellen? Tanong ni Lito. Tinitingnan ako sa rearview mirror. Ang kalmado, malapad niyang mukha ay laging may epekto sa akin. Magmaneho ka lang, Lito, patungo sa lawa. Gusto kong makita ang mga dahon ng taglagas. Dahan-dahan kaming nagmaneho. Nahuhulog ang mga dahon sa basang aspaltado. Naghahanda ang syudad para sa taglamig. Dumaan kami sa mga elite subdivision, kung saan sa likod ng matataas na bakod, ay nakatago ang mga peking buhay na puno ng kunwaring kisla. Alam ko ang presyo ng kislap na yon. Kadalasang binibili, yan sa utang. Lumiko kami patungo sa maliit na park malapit sa bahay ng mga gerero. Karaniwan, mga yaya na may stroller o matatandang mag-asawa ang naglalakad dito. Pero ngayon walang tao at basa. Bigla kong nahuli ang isang figura. Sa dulo ng park, sa simpleng kahoy na bench, nakaupo ang isang lalaki. Nakaupo siyang nakayuko, ibinaon ang ulo sa mga kamay. Sa tabi niya ay 3 malaking maleta, at malapit doon, sipa-sipa ang mga dahon ang isang batang lalaki na naka-jacket na makulay. Apo ko, tumalo ng puso ko, pero nanatiling malamig ang isip ko. Kilala ko ang jacket na yon. Kilala ko ang kustura na yon, postura ng lalaking nawalan ng pundasyon. Tigil, utos ko. Mas mahina kaysa dati ang boses ko. Pero agad na tumigil si Lito. Hindi ako tumakbo palabas ng sasakyan. Lumabas ako ng kalmado, inayos ang coat ko, at naglakad patungo sa bench. Malinaw at may takbo ang tunog ng yabag ko sa graba. Itinaas ni Marco ang ulo nang mahulog ang anino ko sa kanya. Pula ang mata niya, hindi dahil sa luha. Hindi umiyak ng harapan ang mga lalaki sa pamilya namin, kundi dahil sa kawalan ng tulog at pagdudusa, Nay. Parang nakakita siya ng multo. Tiningnan ko ang mga maleta, mamahaling katad na nakasalansan sa dumi. Tiningnan ko ang apo ko, si Troy, na nang makita ako ay ngumiti at inabot ang maliit niyang kamay. At tiningnan ko ulit ang anak ko. Bakit ka nandiyan, Marco? Tanong ko. Pantay at negosyante ang tono ko. Walang drama. Kailangan ko ng impormasyon. Bakit wala ka sa opisina? Bakit wala ka sa bahay?
Tumawa siya ng mapait at tumingin sa direksyon kung saan kita ang mga tore ng mansyon ng mga gerero sa likod ng mga puno. Wala na akong opisina, Nay, at wala na rin akong bahay. Ipaliwanag. Tinanggal ako ni Pascual kaninang umaga dahil sa incompetence. At 1 oras na ang nakalipas. Nilabas ni Tiffany ang mga gamit ko. Sinabing mag-file siya ng divorce. Tumahimik ako. Pinoproseso ang impormasyon. Incompetence. Divorce. Itinaboy sa kalye kasama ang anak. Ano ang sinabi niya? Marco. Salita sa salita. Nanigas ang kamao niya ng sobra, kaya pumuti ang knuckles. Sabi niya pagod na siyang magpangga. Na ako'y, ang boses niya nanginginig, pero pinilit niyang ituloy. Na ako'y talunan na humihila pababa sa pamilya nila. At sinabi ng biyenan ko, hindi bagay ang dugo natin. Sabi niya, masyado akong barangay para sa high-class brand nila. Tinanggay ng hangin ang dilaw na dahon mula sa sanga at inihagis sa paanan ko. Tiningnan ko ang dahon na yon. Pagkatapos ang mansyon sa malayo. Walang sakit sa loob ko. Para sa mahina ang sakit. Sa loob ko, may nag-click na switch. Yung paihong switch na nag-on bago ang mahirap na negosasyon tungkol sa paglunok ng kompetidor. Ngayon lang, hindi pera ang taya. Tiningnan ko ang apo ko, binuhat siya. Amoy gatas at baby shampoo siya. Hindi bagay ang dugo, sabi mo. Tanong ko ng mahina. May ngiti sa mukha ko. Hindi yung mabait na ngiti ng ina, kundi yung nakita ng mga kalaban ko bago pirmahan ang surrender papers. Sumakay ka na sa sasakyan. Anak, sabi ko sa anak ko, tumango kay Lito para kunin ang mga maleta. Nay, wala akong pupuntahan. Na-block nila ang corporate card. Wala akong pera pang taxi. Sumakay ka. Ulit ko ng mahina pero imposibleng salungatin. Uwi tayo. Binuksan ko ang likod ng aking may batch. Si Marco, mukhang asong binugbog pa rin. Naupo sa leather interior. Hindi niya alam na ang lalaking nagdanggal sa kanya, dahil sa incompetence ay matagal nang tumatanggap ng sweldo mula sa bulsa ko. At ang bahay na kinaratutan niya ay nakatayo sa lupa na pag-aari ng holding company ko. Gusto ni Pascual Guerrero maglaro ng aristokrata. Sige, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Umupo ako sa tabi ng anak ko at kinuha ang phone ko. Nagliwanag ang pangalan ni Lito sa screen. Nagsimula na ang laro. Isinara ang pinto ng sasakyan nang may katangian na malalim na tunog na humihiwalay sa labas na mundo. Sa loob, amoy mamahaling katad at katahimikan. Nakaupo si Marco na nakayuko. Nakalaylay ang mga kamay sa tuhod. Ang apo ko, pagod sa stress, natulog agad sa car seat. Pisngi nakadikit sa sinturon. Tiningnan ko ang profile ng anak ko. Sa kanyang nakayukong figura, nababasa ang kabuuang pagkatalo. Naniniwala siya sa kanila. Naniniwala siya sa pamilya, sa respeto, sa ideya na kapag tapat at masipag ka, papahahalagahan ka. Ganoong katataasan. Pero hindi ko siya sinisi. Sinisi ko ang sarili ko, dahil pinahintulutan kong tumagal ang palabas na iyon. Hindi ko siya inalo ng walang laman na salita, tulad na magiging maayos ang lahat. Sa negosyo, tulad sa buhay, hindi nagkakaroon ng maayos ng mag-isa. Ang maayos ay resulta ng maayos na plano at walang awang pagpapatupad. Kinuha ko ang pangalawang phone ko. Yung alam lang ng 5 sa buong mundo ang numero. Lito, sabi ko pagkasagot niya, kailangan ko ng buong financial cross-section ng Central Luzon Cargo sa nakalipas na 3 taon. Hindi yung opisyal na report para sa bidyar, kundi ang tunay na galaw ng pera. Bawat transaksyon, bawat kontraktor, bawat sek na lampas sa 50,000. Naintindihan, Miss Ellen. Deadline, kahapon. At isa pa, kunin mo ang mga dokumento tungkol sa property sa Ayala Alabang. Buong history ng pagmamay-ari, kasama ang liens at kasalukuyang status ng land lease. Napalingon si Marco at tiningnan ako ng malito. Nay, bakit mo kailangan yon? Ang lupa sa ilalim ng bahay nila. Ari-arian nila yon. Sabi palagi ni Pascual, family estate yon. Halos matawa ako. Family estate na itinayo noong 78 sa pera mula sa smuggled na alak na matagumpay niyang nilinis sa sarili kong bangko nang hindi niya alam. Anak, hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ito, maraming sinabi si Pascual Guerrero, pero ang mga dokumento, kadalasan, nagsasabi ng ibang bagay, magpahinga ka. Uwi na tayo. Habang dumudulas ang sasakyan sa mga kalsada, hindi ako tumingin sa labas ng bintana. Nagtatrabaho ako. Nagbubukas ng mga table, scheme, at graph sa tablet ko. Nag-switch ang utak ko sa calculator mode. Ang galit na sumiklab sa loob ko nang makita ang apo ko sa maruming bench ay nagbago. Tumigil itong mainit na emosyon at naging malamig na gasolina. Dalisay na enerhiya ng aksyon. Sinuri ko ang chain ng mga kumpanya.
Ang Central Luzon Cargo, subsidiary ng Northern Logistics, na naman ay pag-aari ng holding company ko, sa pamamagitan ng fund sa Cayman Islands. Nakalista si Pascual bilang CEO, pero limitado ang kapangyarihan niya. Ayon sa charter, isang charter na matagal na niyang hindi binasa o akala niya ay nakalimutan ko na ang mga probisyon nito. At narito ang lupa, ang lote sa Ayala, Alabang. Formal, pag-aari ng mga Guerrero ang bahay. Pero ang lupa ay nasa long-term lease mula sa Zenith Development. At 100% ng shares ng Zenith Development ay nasa safe ng opisina ko. Mag-i-expire ang lease agreement. Tumingin ako sa PETSA. Sa 2 buwan, at may probisyon tungkol sa karapatan ng lessor na unilaterally i-review ang kondisyon sakaling may bad faith ang tenant. Bad faith. Napakaganda, maikling parirala. Gumawa ako ng note sa notebook ko. Punto 1, lease audit. Tahimik si Marco sa buong biyahe. Dinurog siya ng pagtataksil ni Tiffany. Alam ko ang pakiramdam na sinaksak ka sa likod ng mga pinrotektahan mo ng dibdib. Pero alam ko rin na ang pinakamabisang gamot sa sakit ng puso ay abala. At malapit ng marami ang trabaho ni Marco. Pumasok kami sa bakuran ng estate ko sa Bonifacio Global City. Mga pine trees, katahimikan, mataas na bakod. Ligtas dito. Dito ang mga patakaran ko. Pagkatigil ng sasakyan, bumukas ang pintuan ng driver. Lumabas si Lito at pag-ikot sa hood. Binuksan ang pinto para sa akin. Sa kamay niya ay manipis na gray folder. Kakaiba yon. Karaniwan, sa opisina niya binibigay ang mga dokumento. Kung ngayon pa sa labas ibinibigay, may urgent na bagay, Miss Ellen. Inabot niya ang folder pagkadikit ng paa ko sa cobblestone. Dumating to 10 minuto na ang nakalipas sa closed channel mula sa istasyon ng pulisya ng distrito. Kinuha ko ang folder nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Binuksan ko ang report. PETSA ngayon. Oras 2, oras 30 minuto yem, 1 oras pagkatapos itaboy si Marco sa labas. Complainant, Pascual C. Guerrero. Uri ng reklamo, grand larceny. Si Marco Vance, umalis sa tirahan, lihim na nagnakaw ng family valuables na pag-aari ng pamilya Guerrero. Partikular na koleksyon ng antique coins, 19th century silverware, at alahas na pag-aari ni GNG, Guerrero. Tinatayang kabuuang halaga, 12,500,000. Dahan-dahang isinara ko ang folder. Nay, ano yon? Nakaupo si Marco sa malapit. Hawak ang natutulog na anak. Mukha siyang sobrang vulnerable ngayon. Wala. Mga bill lang ng kuryente. Sinungaling ako ng kalmado. Pasok ka na, Marco. Agawin na ng yaya ang bata. At kailangan mo ng maligo at kumain. Pupunta ako sa kalahating oras. Tumango siya at naglakad patungo sa porch. Pinanood ko siya hanggang sumara ang pinto. Pagkatapos, humarap ako kay Lito. Mahina na halos bulong ang boses ko. Pero may bakal dito. Hindi lang nila siya itinaboy, Lito. Gusto nilang ikulong siya. Bahagyang sumikip ang mata ni Lito. 12.5 milyon. Felony yan. Hanggang 20 taon. Gusto nilang siguraduhin na hindi siya maghahabol ng Division of Assets sa divorce. Blackmail gamit ang kasong kriminal. Eksakto. Tumango ako, mga hangal na sakim. Akala nila si Marco lang isang dating manugang na walang pupuntahan. Nakalimutan nila kung anong apelyido ang nasa pasport niya. Binuksan ko ulit ang folder at tiningnan ang pirma ni Pascual. Malawak at may palamuti, pirma ng lalaking sigurado sa kawalan ng parusa. Lito, sabi ko, tinitingnan ang tuktok ng mga pine trees, hindi ko na kailangan ng audit lang. Digmaan ang kailangan ko, total na purge. Suriin ang lahat ng utang nila, lahat ng personal na account, lahat ng contact ni Tiffany. Bawat hakbang nila sa nakalipas na 6 na buwan dapat dokumentado. At hanapin mo ang detective na tumanggap ng reklamong yon. Gusto kong malaman kung magkano binayaran nila. Isasagawa po. Saan natin sisimulan ang atake? Ngumiti ako, maliit. I-block ang access nila sa opisina ng Central Luzon Cargo. Bukas ng umaga, malalaman ni Pascual Guerrero na hindi na bagay ang electronic key niya sa pinto ng sarili niyang opisina. Hayaan siyang tumakbo, mag-alala, habang pinag-aralan ko kung ano talaga ang pinamumunuan niya roon. Tinapik ko ang folder sa palad ko. Gusto nilang paratangin ang anak ko ng pagnanakaw. Sige, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na pagnanakaw. Agawin ko lahat sa kanila, negosyo, bahay, reputasyon, at iwan ko sa kanila lang ang kanilang high-class na dugo. Tingnan natin kung gaano kabusog yon. Humagilap ako at pumasok sa bahay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Nagsimula na ang mekanismo. Umiikot na ang mga GR at isang tao lang ang makakapigil dito.
ako. Pero wala akong balak tumigil. Ang opisina sa ikalawang palapag ng bahay ko ay naging operasyon headquarters. Ang malaking oak desk ay puno ng dokumento. At sa dingding ay nakasabit ang whiteboard kung saan sinimulan ko nang iguhit ang diagram ng koneksyon ng mga gerero. Nakaupo si Marco sa tapat ko. Maputla pero kalmado na. Sa tabi niya ay dalawa sa pinakamahusay kong abogado, si Ana at Victor. Walang unnecessary na tanong. Puro tuyong paglilinaw ng detalye. Marco, naalala mo ba? Tinapik ni Ana ang ballpen sa mesa. Pinirmahan mo ba tong Acceptance Act para sa containers mula China? August 12. Kumunot ang noo ng anak ko, hinimas ang sentido. Hindi po, noong Agosto nasa business trip ako sa Cebu. Physically impossible akong pumirma niyan. Pero ang pirma mo yan, sabi ni Victor, ipinakita ang scan, napakataas ng kalidad ng PEC. Pinapanood ko ang prosesong yon mula sa gilid. Nakaupo sa upuan ko. Hindi ko kailangang makialam sa detalye. Alam ng mga tao ko ang trabaho nila. Global ang tungkulin ko. Binuksan ko ang laptop ko at nag-login sa banking interface ng holding company. Berde ang mga linya sa screen. Active credit lines ng subsidiaries. Kasama roon ang Central Luzon Cargo. Overdraft limit 50 milyon. Yan ang perang pinamumuhay ng kumpanya sa cash gaps. Nagbabayad ng sweldo, renta, customs. Kung wala tong karayom na to, malulunod ang negosyo ni Pascual sa loob ng isang linggo. Inilagay ko ang cursor sa suspend service button. Natigilan ang daliri ko saglit. Hindi dahil sa duda, kundi sa antisipasyon. Parang surgeon na naglalagay ng clamp sa artery para itigil ang pagdurugo. Pero sa kasong to, pinuputol ko ang oxygen sa tumor. Click. Status change to block BY Bank Security Service. Reason. Internal counterparty check. Malabong bureaucratic na salita na perpekto para magpakaloko sa isang tao. Sumandal ako sa upuan at inilipat ang tingin sa isa pang monitor. Live stream ng surveillance camera sa opisina ng Central Luzon Cargo. 5 taon na itong na-install ng mga espesyalista ko para sa seguridad. Akala ni Pascual para lang sa security archive. Hindi niya alam na may direct channel papunta sa akin. Sa screen, nakikita ko ang opisina niya. Naglalakad si Pascual Guerrero mula sulok hanggang sulok. Galit na kumikilos. Sumisigaw siya sa chief accountant. Isang mahirap na babae na nanginginig ang kamay. Walang tunog, pero sa pula niyang mukha at nakaumbok na ugat sa lig, halata. Tinanggihan lang ng bangko ang bayad niya. Kinuha niya ang telepono. Alam ko kung sino tinatawagan, ang branch manager, si Peter Hernandez. Kaibigan niya si Peter. Magkasama silang naglalaro ng golf tuwing Huwebes. Kinuha ko ang phone ko at nagtype ng maikling mensahe kay Peter Hernandez. Magtawag si Pascual. Sabihin mong system glitch. Sinusuri ng head office sa Makati ang algorithms. Walang time frame. Walang exception. Sa screen, nakita kong natigilan si Pascual na may hawak na receiver sa tenga. Bumagsak ang mukha niya. Nagtatalo siya, binubugbog ang mesa. Pagkatapos, ibinagsak niya ang telepono. System glitch, nabasa ko sa labi niya. Naniwala siya. Siyempre naniwala siya. Sa pananaw niya, siya ang importanteng ibon at ang bangko ay serbisyo lang. Hindi niya maisip na ang bangko ay ako. Naupo siya sa upuan, binuksan ang neck tea, at nagbuhos ng tubig. Nakikita mong pinapakalma niya ang sarili. Nonsense lang yan. Bukas ayusin na. Hindi niya naiintindihan na hindi ito sira. Tourniquet ito at dahan-dahan kong hihigpitan. Nay. Ang boses ni Marco ang nagpull sa akin mula sa pagmumuni. May nakita pa kami. Tingnan mo. Inabot niya sa akin ang printout. Loan agreement sa pangalan niya mula sa private individual na 2.5 milyon na may collateral na kotse niya. Hindi ko pinirmahan to. Sino ang nagpautang? Tanong ko habang iniskan ang text. Fast cash lending. Nagpalitan kami ng tingin ni Lito na nakatayo sa pinto. Tumango siya at umalis. Sa loob ng 10 minuto, magkakaroon ako ng dossier sa fast cash na yan. Malamang shell company ni Pascual. Primitive ang eskema. Tulad ng lahat ng ginagawa ng aristokratang to. Ibitin ang utang sa manugang, kunin ang ari-arian, at isilid ang cash sa sariling bulsa. Huwag kang mag-alala, sabi ko sa anak ko. Ang papel na yan ay hindi katumbas ng tinta. Magpapatakbo tayo ng handwriting analysis. Pero una, nag-vibrate ang phone ko sa mesa ni Marco. Lumitaw ang larawan ni Tiffany sa screen. Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Inabot ni Marco ang phone, pero sinagawan ko ang kamay niya. Speaker mo at manahimik ka. Ako ang magsasalita. Hindi, hintayin mo. Mabilis akong nagbago ng isip. Kung ako ang sumagot,
magdududa siya. Kailangan niyang isipin na durog na at mag-isa si Marco. Sagot mo, utos ko, pero walang pangako. Makinig ka lang at i-record ang tawag. Huminga ng malalim si Marco. Pinindot ang accept at ang record icon. Hello, oh, tapos na ba, bayani? Ang boses ni Tiffany ay puno ng lason at tagumpay. Paano ang tulog sa istasyon? O tumakbo ka na naman sa saya ni Mommy? Nanigas ang panga ni Marco. Tinitingnan ako. Ginawa ko ang senyas na kalmado. Ano ba gusto mo, Tiff? Gusto kong ayusin lahat ng maikli. Nagbago ang tono niya sa negosyo. Pero peke ang tunog. Handa na si Daddy na bawiin ang police report. Hindi kami hayop, Marco. Naiintindihan namin. Nadulas ka. Nagnakaw ka. Nangyayari yan sa kahit kanino kapag walang pera. Hindi ako nagnakaw, sigaw ni Marco. Essay. Huwag kang sumigaw, putol niya. Makinig ka mabuti. Bukas pumunta ka sa notaryo. Pipirmahan mo ang papel. Formalidad lang yan. Pag-amin na kumuha ka ng pera mula sa cash register ng kumpanya, bilang utang at nangako kang ibalik. Maliit lang ang halaga, 5 milyon lang. 5 milyon. Nanlaki ang mata ni Marco. Yan ang presyo ng kalayaan mo, honey. Pipirma ka at mawawala ang report. Tumigil siya, tinatamasa ang sandali. At papayagan kitang makita si Troy tuwing weekend sa ilalim ng pangangasiwa ko. Naramdaman kong nagiging yelo ang lahat sa loob ko. Blackmail gamit ang anak, ang pinakamababa na magagawa ng babae. At kung hindi ako pumirma? Tanong ni Marco ng malalim, kung gayon, ikukulong ka, sabi niya ng simple, parang pinag-usapan ang panahon. At ang anak mo ay palalakihin ng bagong tatay, yung normal mula sa circle namin. May nahanap na si Daddy para sa akin. Mag-isip ka, Marco. Hanggang bukas ka lang. Click. Inilagay ni Marco ang phone sa mesa at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Siya, halimaw siya. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Nagtatakip ang araw, pinupula ang langit. Maganda ang paglubog, duguan. Hindi, Marco. Sabi ko ng mahina, hindi siya halimaw. Tanga lang siya. Sakim, mapagmataas na tanga. Humarap ako sa mga abogado ko. Narito niyo ba yon? Narito namin, Miss Ellen, sabi ni Ana. Attempted extortion, blackmail, coercion into a deal. Maganda ang recording. Perpekto. Ilakip sa kaso. Tumingin ulit ako sa monitor ng kamera. Nakaupo pa rin si Pascual sa opisina niya. Nakatitig sa pader. Akala niya panalo na siya. Akala niya nasulok na kami. Hindi niya alam na ang tawag ni Tiffany ay hinatid sa akin ang detonator na puputok sa buhay nila. Lito, tawag ko nang bumalik siya sa kwarto. May bagong trabaho. Maghanda tayo ng meeting sa notaryo. Pero hindi yung bulsa nila, totoong notaryo. At maghanda ng dokumento para bilhin ang utang ni Pascual sa mga bangko. Lahat ng utang, pati ng kotse niya. Gusto mong maging sole creditor mo siya. Gusto kong maging sole nightmare niya. Lumapit ako sa anak ko at hinawakan ang balikat niya. Bukas, hindi ka pupunta kahit saan. Bukas tayo atake, pero hindi sa inaasahan nila. Ngumiti ako. Ngiti na mandaragit na nakaamoy na ng dugo. Gusto nila ng confession. Makakakuha sila, pero confession ng sarili nilang kawalang halaga. Kinabukasan ng gabi, hindi kami pumunta ni Marco sa notaryo. Sa halip, nagbihis ako ng strict gray suite. Mataas ang kalidad pero sadyang simple. Walang logo o mamahaling alahas. Mukha akong retiri na mayaman. Biyuda na naging swerteng minsan, at ngayon ay naninirahan sa pagdidilig ng halaman. Pumunta kami sa pre-auction cocktail party, sa isang modern art gallery. Dito ang lugar ng kapangyarihan ni Pascual. Narito ang mga gallery owner, antique dealer, tagapagmana ng lumang pangalan, at syempre ang mga bagong mayaman na desperadong bumili ng kasaysayan. Naroon sina Pascual at Tiffany. Kumikinang sila. Si Tiffany, nakatsampag colored dress na binili sigurado gamit ang corporate card ng Central Luzon Cargo sa ilalim ng entertainment expense. Hawak ang baso na parang setro. Si Pascual, pula sa alak, sentro ng atensyon ng maliit na grupo. Kumuha ako ng baso ng mineral water at tumayo sa lilim ng haligi malapit sa circle nila. Walang nakapansin sa akin. Background lang ako. Parte ng dekorasyon. Grabe, ano ang drama, sabi ni Tiffany ng teatral. Paikot-ikot ang mata. Bigla na lang nawala si Marco. Hindi kinaya ang pressure. Alam mo naman, sa antas na to ng negosyo, kailangan ng bakal na ugat. At siya, sabihin na lang natin, masyado siyang simple para rito. Barangay background. Naiintindihan mo. Tumango ang ilang ginang ng may awa. Pobre Tiff, naiwan mag-isa kasama ang anak at negosyo sa kamay. Huwag naman, sabat ni Pascual, inaayos ang bauti, kaya namin.
Ang pamilya Guerrero ay nakaligtas na sa mas malala. Nililinis lang namin ang sarili sa balas. Minsan kailangan putulin ang bulok na sanga para lumago ang puno. By the way, mga Ginoo, may magandang balita ako. Umabot na sa bagong level ang kumpanya namin. May malaking investor na darating mula Europa. Halos mabilaukan ako sa tubig. Investor mula Europa na may blocked account at zero balance. Hindi na kasinungalingan to. Fantasya na. Pero nakikinig ang mga tao. Tumango sila. Naniwala sila sa magandang laawan. Napansin ako ni Pascual. Saglit na kumislap ang inis sa mata niya na parang may mansa sa tablecloth. Pero agad niyang isinuot ang mask ng marangal na condescension at lumapit sa akin. GNG. Vance, sabi niya ng malakas, naakit ang atensyon ng iba. Anong sorpresa? Nagdesisyon kang lumabas sa lipunan. Lumapit siya, binababad ako sa amoy ng mamahaling pabango at alak. Dumating ako para marinig ang mga tagumpay mo. Pascual, sabi ko ng mahina, tinitingnan siya diretso sa ilong. At para malaman kung kumusta ang apo ko. Ngumiti siya ng mapagbigay at tinapik ang balikat ko. Halos hindi ko napigilan na iwaksi ang kamay niya. Maganda ang apo. May bagong yaya na may Oxford accent. Tungkol naman sa tagumpay, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. GNG, Vance. Si Marco, mabuting bata. Talagang marunong, pero hindi agila. Wala siyang breeding, pag-unawa sa subtle na bagay. Sinubukan naming itaas siya, turuan, pero matigas ang genes. Huwag kang magtampo, pero hindi niya kaya ang bigat namin. Hintay. Ulit ko na parang etso. Naiintindihan ko. Hintay, nabuhayan siya. Malaking negosyo ay laro para sa mga hinirang. Kailangan ng saklaw, tapang, koneksyon. At si Marco, binibilang niya ang bawat sentimos na natipid sa paperclip. Pettiness ay tanda ng kahirapan ng espiritu. Pero huwag kang mag-alala, alagaan namin siya. Kung pipirma siya ng papeles, hindi namin siya papayagang magutom. Baka ilagay namin siya bilang driver sa fleet namin. Mahilig siya sa sasakyan. Tumango ako, uminom ng tubig para itago ang ngisi ko. Driver sa fleet na binili ko. Napakabuti mo, Pascual, ginagawa namin. Lumaki ang dibdib niya ng mayabang, pasensya na. Negosyo ang naghihintay. Ayaw maghintay ng investors, alam mo. Lumiko siya at naglakad papasok sa hall. Sinundan ko siya ng tingin. Hindi siya pumunta sa grupo ng mga banker. Hindi sa mga sikat na patron. Pumunta siya sa malayong sulok patungo sa service exit, kung saan nakatayo ang isang pandak na kalbo na may likot ang mata. Kilala ko ang lalaking yon. Boris ang bukang liwayway. Sa ilang circle, kilala siya bilang cleaner. Pero hindi siya naglalaban ng sahig. Nililinis niya ang problemang asset, binibili ang ninakaw na gamit, nililikidate ang bankrupt na property sa mura, tinutulungan na mawala ang inventory ng bodega. Kung nakikipag-usap si Pascual kay Boris, isang bagay lang ang ibig sabihin. Hindi siya naghahanap ng investor. Naghahanap siya ng fence. Diskretong kinuha ko ang phone ko at binuksan ang kamera. Tinakpan ng clutch. Ang zoom ay sapat para malinaw na makita ang mukha nila. Nagpapaliwanag si Pascual ng mainit. Itinuturo ang screen ng smartphone niya. Nakinig si Boris. Paikot-ikot ang labi ng may duda. Pagkatapos tumango at kinuha ang notepad. Nakita kong inabot ni Pascual ang flash drive. Maliit na itim na flash drive. Ano ang laman? Client database, logistics scheme, o dokumento ng kagamitan. Naalala ko ang sinabi ni Pascual tungkol sa balas. Hindi lang niya itinaboy si Marco. Nagdesisyon siyang ibenta ang asset ng kumpanya bago ako makialam. Akala niya pansamantala lang ang bank glitch at kailangan niya ng cash ngayon para takpan ang butas. Ibinenta niya ang mga truck ko, para sa cash sa ilalim ng mesa. Hindi na pagnanakaw lang to. Grand larceny na ito na ginawa ng grupo ng may plano. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Lito, Miss Ellen, nabuksan na namin ang correspondence nila. Naghahanda sila ng pagbenta ng isa zero-trailer truck bukas ng umaga. Buyer ay konektado sa organized crime. Presyo 30% ng market value. Cash. Tiningnan ko si Pascual. Nagkakamayan sila ni Boris at ngumingiti. Ibinenta niya ang ari-arian ko sa mga gangsters sa ikatlo ng presyo para makabili siya ng kaunting oras para maglaro ng aristokrata. Fatal mistake to. Tinapos ko ang tubig at inilagay ang baso sa tray ng dumadaang waiter. Salamat, sabi ko sa hangin. Lumampas ulit sa akin si Pascual. Kumikinang sa tagumpay ng dial. Nandiyan ka pa rin, GNG, Vance, sabi niya sa balikat. Huwag kang magsawa. Subukan ang kanaps na may caviar. Sabi nila masarap. Kahit paano, kumain ka na parang tao. Bon appetit, Pascual,
Sagot ko, I enjoy mo habang kaya mo pa. Hindi siya bumagal. Sigurado na ako'y naiinggit lang na matandang babae. Hindi niya narinig ang hatol sa boses ko. Lumabas ako ng gallery sa sariwang hangin. Naghihintay sa akin si Marco sa sasakyan. Ano? Tanong niya nang may pag-aalala. Mas maganda kaysa inaasahan ko. Umupo ako at isinuot ang seatbelt. Hindi lang sila nagkamali, Marco. Buong-buo nilang iniharap ang sarili nila. Ano ang nangyari? Nagdesisyon ang biyenan mo na ibenta ang mga truck natin para sa piyesa bukas ng umaga. Naputla si Marco. Pero katapusan na yan. Kung mawawala ang mga truck, wala silang matatakbuhan. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang numero ng chief ng pulisya ng Maynila. Magkakilala kami mula pa noong dekada. Siyam na po nang tulungan ko ang pagkakaloob ng kagamitan sa patrol nila. Hindi man lang sila makakaalis sa parking. Hello, Chief Reyes. Magandang gabi. Si Ellen Vancito. Matagal na. May request ako sa inyo. Hindi personal, official. May impormasyon ako tungkol sa plandial ng ninakaw na transport. Isa 0 trailer trucks bukas ng umaga. Ibibigay ko ang plate number at address. Kailangan dakpin ang seller at buyer ng sabay-sabay. Eksakto. Salamat. Utang na loob ko sa inyo. Binaba ko ang tawag at tiningnan ang anak ko. Bukas, makakatanggap si Pascual Guerrero ng investment tranche sa anyo ng Posas. Pero simula pa lang to. Gusto kong malaman kung saan niya inilagay ang ninakaw niyang pera bago nito. At bakit siya kumpiyansa na makipag-ugnayan kay Boris? May mas malalim pa roon. Umandar ang sasakyan. Tiningnan ko ang ilaw ng gabi sa syudad. Akala ni Pascual ako'y walang muwang na matandang babae. Hindi niya alam na ako ang iceberg na kakikitaan lang ng butas sa kanyang Titanic. At pumapasok na ang tubig sa bodega. Hindi ako nakatulog buong gabi, hindi dahil sa excitement. Matagal nang napalitan, yon ng malamig na konsentrasyon, kundi sa antisipasyon. Sa umaga, dapat dalhin ni Lito ang resulta ng full audit, kasama ang na-recover na deleted files mula sa server ng Central Luzon Cargo. Sa alas 7 ng umaga, nakaupo na ako sa opisina ko. May tasa na matapang na kape sa harap ko, hindi hinawakan. Bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Lito, at sa mukha niya, naintindihan ko. Mas malala pa sa inaasahan natin. Karaniwan, parang konkreto ang mukha niya. Pero ngayon may matigas na pagkasuklam sa sulok ng labi niya. Inilagay niya sa mesa ang makapal na itim na folder. Hindi gray tulad ng dati, kundi itim. Yan ang aming hindi sinasabi na code. Critical threat, basahin mo, Miss Ellen. Mag-ingat ka lang. Binuksan ko ang folder. Una, ang report sa credit history ni Marco. Iniskan ko ang mga numero at naramdaman kong umagos ang dugo mula sa mukha ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkasuklam. Sa pangalan ng anak ko, 12 utang ang kinuha sa iba't ibang bangko. Mula major hanggang payday lenders. Kabuuang halaga, 75 milyon. Petsa ng paglabas, sa nakalipas na 6 na buwan. Pirma, Marco Vance. Pinatunayan ng forensics, sabi ni Lito ng malalim. Mataas ang kalidad ng fake gamit ang plotter. Pero hindi yon ang pinakamalala. Tingnan ang page 5. Binuksan ko ang pahina. May scan ng surety agreements. Para sa mga utang na yon, ang guarantor ay Central Luzon Cargo, at ang collateral ay personal na ari-arian ng General Director. Sa papel, si Marco ang kumuha ng pera at si Pascual, bilang mabuting biyenan, nagarantiya gamit ang asset ng kumpanya. Diabolical simple at cynical ang eskema. Kinuha nila ang pera, ipinadala sa offshore sa pamamagitan ng shell companies. Nakalaki pang listahan sa susunod na pahina, at ibinitin ang utang kay Marco. Kapag dumating ang oras ng bayad, plano nilang ideklara ang Central Luzon Cargo bilang bankrupt dahil sa ineffective management ng anak ko at ikulong siya dahil sa fraud. Hindi lang sila nagnakaw. Nagtatayo sila ng scaffold para sa kanya. Ladrilyo sa ladrilyo, buwan sa buwan. Habang kumakain tayo ng hapunan kasama sila tuwing linggo, habang ngumingiti si Tiffany sa asawa niya, methodically nilang inihahanda ang paggawasak niya. Hindi pa tapos, bumaba pa ang boses ni Lito. Nabuksan namin ang cloud storage ni Tiffany. Ang folder ay pinangalanan na Dirt. Inilagay niya ang tablet sa harap ko at pinindot ang play. Sa screen ay video mula sa hidden camera sa kwarto nila. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama, pagod, malungkot. Naglalakad si Tiffany sa paligid niya. Mabait ang boses niya, pero ang mga salita, tama sa target. Marco, sobrang nerbiyos mo lately. Baka dapat uminom ka ng gamot. Naging agresibo ka na. Natatakot ang Bobby. Hindi ako agresibo, Tiff. Pagod lang ako. Sumabog si Marco. Nakikita mo,
sumisigaw ka. Hindi ka stable. Quote ang video. Susunod na file. Isa pang provocation. Dinadala niya siya sa pagsigaw, sa luha, sa estado kung saan nawawalan ng kontrol ang tao. Hindi niya pinalalamig ang asawa. Tinuturuan niya ito tulad ng aso para maipakita ang mga recording na yon sa korte mamaya at sabihin, tingnan nyo, psycho siya. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa anak. Pinindot ko ang pause. Hindi nanginginig ang kamay ko. Sa katunayan, naging bato ito. Kung hanggang ngayon ay may natitirang moral limitasyon ako. Sila man ay kamag-anak ng apo ko. Ngayon, nawala na lahat, sumingaw. Sa harap ko ay hindi tao. Parasito sila, mandaagit. Walang awa na parasito na kumakain sa buhay ng anak ko. May iba pa ba? Tanong ko sa malamig na tono. Ang pinakamahalaga sa dulo ng folder. Binuksan ko ang huling pahina at natigilan. Pledge Agreement. Borrower. Central Luzon Cargo LLC. Lender. Isang investment fund na rehistrado sa Cayman Islands. Halaga, 250 milyon. Collateral, General License para sa International Freight Transportation No. 78A1. Naging makapal at malagkit ang hangin sa opisina. License No. 78A1. Hindi yon ang license ng Central Luzon Cargo. Yan ang license ng parent company, Vance Logistics. Lisensya ko, ang puso ng buong imperyo ko. Isang dokumento na kung wala, titigil ang daan-daang truck. Magsasara ang bodega. Mababagsak ang kontrata sa malalaking chain. Wala si Pascual na karapatan na hawakan ang dokumentong yon. Wala siyang access sa orihinal. Paano? Huminga ako. Gumawa sila ng duplikete. Sagot ni Lito. Sa pamamagitan ng korrupt na notaryo. Pinatunayan nila ang kopya bilang orihinal at ipinang pledge para sa utang. Dapat dumating ang pera sa account nila ngayong tanghali. Kung makukuha nila ang trench na yon, mawawala sila at pupunta ang mga kreditor sa atin para sa license. Dahan-dahang isinara ko ang folder. 250 milyon. Ang presyo kung saan hindi lang si Marco ang ibinenta nila, kundi ako rin. Akala nila matandang tanga ako na hindi mapapansin ang anumang bagay hanggat hindi huli ang lahat. Nag-all-in sila. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Sa baba sa bakuran, naglalaro si Marco kasama ang anak. Itinatapon niya ang bata sa ere at tumatawa ng malakas ang bata. Anak ko, apo ko, at gusto ng mga halimaw na ito na kunin ang lahat sa kanila. Kalayaan, kinabukasan, pangalan. Naramdaman ko ang pagtaas ng alon sa loob ko. Pero hindi ito histeria. Kapangyarihan ito. Kapangyarihan ng tsunami na nabuo na sa karagatan at ngayon ay hindi na mapipigilan patungo sa pampang. Lito. Sabi ko nang hindi lumilingon, ay block ang trench sa anumang paraan. Tawagan ng Bangko Sentral, ang NBI, ikonekta ang mga tao natin sa financial monitoring. Hindi dapat makarating sa kanila ang perang yon. Isasagawa po, at sa kanila. Humarap ako sa salamin sa tapat. Nakita ko ang refleksyon ko. Walang awa sa mata ko. Sa kanila, hindi lang natin sila titigilan. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na higit pang ilibing ang sarili nila. Bumalik ako sa desk at kinuha ang telepono. Gusto ni Tiffany na magkita para makuha ang confession ni Marco. Hindi niya makukuha yon, pero makakakuha siya ng isa pang offer na hindi kayang tanggihan ng sakim niya. Tiningnan ko ang dokumento tungkol sa pledge ng license. Nagdaya sila ng lahat. Ibig sabihin, dapat mawala sa kanila ang lahat, kasama ang kalayaan nila. Tinawagan ko ang numero ni Tiffany. Hello, Tiff. Si Ellen Vance ito. Alam ko ang tungkol sa pulis. Alam ko ang utang ni Marco. Hindi, huwag kang mag-end call. Hindi ako tumatawag para makipag-away. Tumatawag ako para makipag-ayos. Gusto kong bilhin ang kalayaan niya. May pahinga sa kabilang linya. Narinig ko ang paghinga niya. Sakim, magulo na paghinga ng mandaragit na nakamoy ng madaling biktima. Ano ang ipinapakita mo? Tanong niya ng maingat. Ang kondo ko sa The Fort at ang Summer House. Kapalit ng pagbawi ng report at pag-waive ng alimony, ang kondo. May halong tuwa sa boses niya. Ang penthouse. Pero kailangan ko ng written guarantee. Siyempre, halos sumigaw siya sa tuwa. Kailan? Ngayon. 3:00 sa Conservatory Caf. Mag-isa ka lang. Pinindot ko ang end call. Nakagat niya. Siyempre nakagat niya. Laging mahina sa sakim ang punto niya. Akala niya panalo na siya. Akala niya sumuko na ako. Hindi niya alam na pupunta ako sa meeting na yon hindi kasama ang condo documents. Pupunta ako roon kasama ang wire at tactical team na naghihintay sa signal ko sa katabing kwarto. Ipinang pledge ni Pascual ang imperyo ko. Sinubukan ni Tiffany na pagalitan ang isip ng anak ko.
Ngayon, wala nang awa. Wala na kahit kailan. Ang conservatory calf ay hindi sinasadya ang napili. Tahimik na sulok sa gitna ng syudad, lumulunod sa berde ng mga halaman at puno, lumilikha ng ilusyon ng ginhawa at kaligtasan. Perpektong lugar para sa soul-to-soul talk at para sa bitag. Dumating ako ng 10 minuto na maaga. Kumuha ng mesa sa malalim na parte ng hall malapit sa bintana na nakatingin sa courtyard. Naka-simple beige blouse ako at ang antique cameo brooch na ibinigay sa akin ng asawa ko sa aming silver anniversary. Ngayon, may espesyal na function ang brooch na yon. Sa loob ng frame nito ay nakamount ang professional-grade microphone na kayang kunin kahit bulong. Nag-order ako ng tsaa at naghintay. Naka-screen down ang phone ko sa mesa. Si Lito at ang team niya ay nasa van sa parking lot. Nakikinig sa bawat salita ng live. 2 pang operative na plainclothes ang nakaupo sa katabing mesa. Nagpapanggap na magkasintahan. Dumating si Tiffany eksakto 3:00. Magkaiba ang itsura niya. Nasaan ang maarte na sosyalita sa champagne dress. Ngayon, sa harap ko ay isang simple, luhaan na babae sa gray cardigan. Walang makeop, pula ang mata sa kakaiyak. Magaling ang pag-arte. Kung hindi ko alam ang totoo, baka naawa pa ako. GNG, Vance, tumakbo siya sa akin. Halos matumba ang upuan. Salamat sa pagpayag mong magkita. Sobrang nag-alala ako. Natatakot para kay Marco. Naupo siya sa tapat ko at hinawakan ang mga kamay ko. Malamig at basa ang palad niya. Kalmado ka, Tiff, sabi ko ng mahina. Sinusubukang mag-tremble ang boses ko ng sapat para sa papel ng natatakot na ina. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi ni Marco inosente siya. Pero GNG, Vance, humagulgol siya. Pinupunasan ng matagamit ang tissue. Si Marco, hindi na siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Siguro sugal o masamang barkada. Kinuha niya lahat mula sa bahay. Ang family silver. Mga barya ni Daddy. Galit na galit si Daddy. Gusto niyang ikulong siya. Sabi niya, dapat nakakulong ang magnanakaw. Nakikinig ako at tumango. Tinitingnan ang tapat niyang mata. Nakikita ko kung paano niya sinusubaybayan ang reaksyon ko. Naniniwala ba ang matandang tanga? Natatakot ba siya? Pero kulungan yan, Tiff. Pinindot ko ang kamay ko sa dibdib malapit sa brooch. May anak kayo. Anak ninyo. Talagang papayag ka bang makulong ang tatay ng anak mo? Humigbi si Tiffany at binaba ang boses sa bulong na parang konspirasyon. Sinubukan ko, GNG, Vance. Nagmakaawa ako kay Daddy. Sabi ko, Daddy, kahawaan naman ang apo. Pero matigas siya. Malaki ang damage. 12.5 milyon plus moral damages. Sabi niya, full reimbursement lang ang makakapigil sa kanya. Tumigil siya, binibigyan ako ng oras para maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Wala akong ganoong pera. Tiff, bulong ko. Nasa negosyo ang lahat ng pondo. Kontrolado ang account. Alam mo yan. Alam ko. Tinakpan niya ang kamay ko ng kanyang kamay. Pero may naisip ako. Si Daddy, iginagalang niya ang real estate. Kung mag-alok tayo ng katumbas na halaga, halimbawa ang kondo mo sa The Fort, tapayag siya na bawiin ang report. Ipamamilit ko para sa Bobby. Ayan na, ang kondo. 5 kwarto penthouse sa elite building na halos, 150 milyon ang halaga. Hindi lang compensation, yan. Jackpot yan. Tiningnan ko siya. Sa likod ng peking luha, malamig na apoy ng sakim ang nasusunog sa mata niya. Inayos na niya sa isip niya ang muebles doon. Pero yon lang ang bahay ko. Saan ako pupunta? Ano ba? Kinaway niya ang kamay. Pwede ka namang tumira sa estate sa BGC. Maganda ang hangin. Mabuti sa kalusugan. At pansamantala lang naming iproseso ang kondo bilang kolateral hanggang mabayaran ni Marco ang utang. Word of honor. Word of honor mula sa babaeng nagpalsipika ng pirma ng asawa at nai-record ang breakdown nito sa video. Huminga ako ng malalim. Nagpapanggap na tinatanggap ang hindi may iwasan. Sige, Tiff. Kung yan lang ang paraan para mailigtas ang anak ko, pumapayag ako. Ipapasa ko ang kondo. Pero sigurado ako. Kung ibibigay ko ang dokumento, bawiin mo ang report ngayon at patawarin ang lahat ng imbentong utang na yan. Binigyang diin ko ang salitang imbento. Pagsubok yon, syempre, sigaw niya, kumislap ang mata ng mandaagit. Isinusumpa ko sa kalusugan ng anak ko. Pag napirmahan natin ang deed of gift, I mean ang pledge agreement, agad tatawagan ni Daddy ang detective. Isasara ang kaso dahil sa reconciliation of parties. Malaya na si Marco. At resibo. Tanong ko, magbibigay ka ba ng resibo na wala ng claim? Kahit ano. Naghalughog siya sa bagmay form na ako.
Inihanda na ni Daddy sakaling mangailangan. Inilatag niya ang papel sa mesa. Maikling iniskan ko ang text. Hindi reconciliation agreement, yon. Deed of gift, yon. Malinis at walang kondisyon na paglipat ng kondo nang walang obligasyon sa kanila. Tiff, pero deed of gift ang nakasulat dito. Sabi ko, nagpapanggap na nalilito. Para mapadali ang proseso, GNG, Vance, mabilis niyang sagot, mas kaunti ang buwis. Naiintindihan mo ang bureaucracy. Pamilya naman tayo. Hindi kami magdaraya sa'yo. Tiningnan ko siya ng matagal. Sige, sabi ko ng mahina. Bukas ako pipirma. Kailangan ko munang i-assemble ang dokumento. Bukas. May halong dismay sa boses niya. Hindi ba ngayon? Galit na galit si Daddy. Baka pagsapit ng umaga ay magbago ang isip niya at ituloy ang kaso. Nasa bank deposit box ang dokumento. Tiff. Sarado na ang bangko. Bukas ng umaga alas 10 sa notaryo. Sige. Sabi niya nang may pag-alinlangan. Itinago ulit ang papel sa bag alas 10. Pero huwag ka magpalete, please. Bawat minuto mahalaga. Tumayo siya. Hinalikan ako sa pisngi. Tuyo at mabilis ang halik, parang kagat ng ahas, at nagmadali patungo sa labas. Kita tayo bukas, GNG, Vance. Magiging maayos ang lahat. Naiwan akong nakaupo sa mesa. Dinala ng waiter ang bill. Binayaran ko. Nag-iwan ng generous tip. Lito. Nakuha mo ba yon? Tanong ko habang hinahawakan ang brooch. Bawat salita. Narinig ko sa earpiece. Extortion in the first degree. Fraud. Coercion into a transaction. Kompleto ang baukwet. Maganda. Subaybayan mo siya. Lumabas ako ng CAF at sumakay sa sasakyan ni Lito. Inabot niya sa akin ang tablet. Tingnan mo. Na-intercept namin ang mensahe niya. Sa screen ay screenshot ng text conversation. Tiffany. Nakagat ng matandang tanga. Atin na ang kondo. Pipirma bukas. Pascual. Hayaan siyang maupo muna sandali bilang prevention. I-contact mo si Daddy. Tiffany, genius ka, Daddy. Pascual, good job, anak. Alam ko na kaya mo. Ihanda mo ang tiyampag. I-turn over siya sa pulis pagkatapos ng deal. Ipapakita natin sa kanya ang lugar niya. Binasa ko ang mga linyang yon. Kumalat ang yelo sa loob ko. Hindi nila balak tuparin ang pangako. Gusto nilang kunin ang kondo at ikulong pa rin si Marco. Gusto nilang sirain kami ng tuluyan. Matandang tanga. Ulit ko ng malakas. Sige, tingnan natin kung sino sa atin ang tanga. Miss Ellen, lumingon sa akin si Lito. Handa na tayong kunin sila. Sapat na ang ebidensya para sa aresto. Hindi. Umiling ako. Masyadong simple. Masyadong mabilis ang aresto. Hindi nila maunawaan kung bakit sila pinarusahan. Isipin nila sila ang biktima ng abuso. Tumingin ako sa screen kung saan nagniningning ang mensahe tungkol sa tiyampag. Bukas ang benefit ni Pascual. Ang Entrepreneur of the Year Award Ceremony. Nandiyan ang lahat ng high society ng Maynila. Gusto niya ng glory. Makakakuha siya. Gusto mong sabal ang pag-atake. Gusto kong publiko ang pagbagsak nila. Gusto kong malaman ng bawat tao sa syudad na ito kung sino sila hanggang sa lumayo pa ang mga daga sa kanila. Sumandal ako sa upuan. Maghanda ng dokumento. Lito. Binibili natin ang lahat ng utang nila. Bawat sentimos. Bukas ng umaga, magiging may-ari ako ng buhay nila. At kapag umakyat si Pascual sa stage para kunin ang award, nandiyan ako para ibigay sa kanya ang tunay na premyo. Umandar ang sasakyan. Tiningnan ko ang syudad na itinuring nilang laruan. Bukas matatapos ang laro na to, at ako ang magdidikta ng patakaran. Dumating ang araw ng pagsusukli. Maaraw, nakakatusok ang liwanag, katulad ng plano ko. Habang naghihintay si Tiffany sa notaryo, nerbiyos na nagche-check ng relo. Siyempre hindi ako dumating. Nagpadala ko ng mensahe tungkol sa biglang migraine. Habang nakaupo ako sa opisina ng chairman ng Northern Capital Bank. Ellen, sigurado ka ba? Tanong niya, tinitingnan ang makapal na stack ng assignment agreements. Binibili mo ang utang ng individual na si Pascual C. Guerrero at ng legal entity na Central Luzon Cargo, LLC na may discount. Pero malaki pa rin ang halaga. Risky asset to. Hindi asset yan, Paul. Sagot ko habang pinipirma ang huling pahina gamit ang fountain pen. Tool yan, at alam ko kung paano gamitin. Alas 12 nang matapos ang proseso. Ngayon, hindi lang ang lupa sa ilalim ng bahay nila ang pag-aari ko. Pag-aari ko na rin ang mortgage nila, ang car loan nila, ang overdraft, at pati ang utang sa credit card ni Tiffany na binubulagan niya sa mga bautike sa Hong Kong. Naging sole creditor ako, hukom, at berdugo nila. Salamat. Tumayo ako at nakipagkamay sa banker. At isa pang request. I-block ang account nila. Lahat ngayon.
Reason: suspicious activity at change of creditor. Isasagawa po. Lumabas ako sa kalye. Parang lalong sariwa ang hangin. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Marco. Nakabagong tailored suit siya. Malinis ang pag-ahit, kalmado. Naibalik ko ang kumpiyansa niya. Naibalik ko siya sa lugar niya. Handa ka na ba? Tanong ko, opo, Nay Seiji, tara na. Inaasahan tayo sa ball. Ang charity gala, Evening of White Knights, ay ginanap sa Shangri-La Makati. Kumikinang ang karangyaan, ang mga piling-pili ng syudad. Si Pascual Guerrero ang dapat maging bituin ng gabi. Binibigyan siya ng Entrepreneur of the Year para sa innovative approach sa logistics. Innovative approach na binubuo ng pagnanakaw sa biyenan. Pumasok kami sa side entrance nang hindi napansin ng media. Kumuha ako ng upuan sa box na natatakpan ng velvet curtain. Mula rito, nasa palad ko ang buong hall. Nakita ko si Pascual. Nakatutsedo mula sa Brioni. Walang dudang binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Sa tabi niya, si Tiffany sa pulang damit na may malalim na neckline. Tumatawa sa biro ng ilang senador. Mukha silang panalo. Akala nila durog na ako at natalo si Marco. Pero may mali sa hangin ng kwarto. Mumingiti ang mga tao kay Pascual, nakikipagkamay, pero pag-aalis, agad nagbubulungan. Ang tingin ay hindi paghanga, kundi pagsusuri, mausisa. Parang tinitingnan ang tightrope walker na hindi pa alam na naputol na ang lubid. Naramdaman din iyon ni Pascual. Nakita ko siyang nerbiyos na inaayos ang necktie. Lalong napipilitan ang ngiti. Hinahanap niya ang mga partner, si Boris, pero wala sila roon. Si Boris, sa ngayon, ay nagbibigay na ng testimonya sa NBI office. Walang palya ang trabaho ng mga abogado at koneksyon ko. Alas 7:50 5, 5 minuto bago umakyat si Pascual sa stage, binigyan ko ng signal si Lito. Oras na. Pinindot ni Lito ang buton sa tablet niya. Sa hall, tumunog ang phone ni Pascual. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kasual na parang abalang tao. Tiningnan ang screen, at natigilan. Sa pamamagitan ng binoculars, nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha niya. Pumuti siya na parang puting damit niya. Mensahe mula sa bangko. Ang account mo ay na-seize. Na-block ang access sa pondo. Reason: suspicious transaction. Mangyaring makipag-ugnayan sa bagong creditor. Nagsimulang magmadali siyang magpindot sa screen. Sinusubukang mag-login sa API. Error, error, error. Tumingala siya at nakipagkita ang tingin kay Tiffany. Tinitingnan din niya ang phone niya. Daddy, bulong niya gamit ang labilang. Pero naintindihan ko, hindi gumagana ang card. Hindi napunta ang bayad sa catering. Tumingin si Pascual sa paligid. Takot, hayop na malagkit na takot. Nagsimulang tumagas sa maskara ng yabang niya. Naintindihan niyang may mali. Pero hindi pa niya naiintindihan ang lawak ng sakuna. Akala niya pagkakamali lang, glitch, biro ng isang tao. Inanunsyo ng host sa stage, at ngayon, mga ginang at ginoo, ang rurok ng gabi natin, isang lalaking napatunayan na ang negosyo ay maaring maging sining. Bigyan natin ng malakas na palakpakan si Pascual Guerrero. Manipis ang palakpakan. Napaurong si Pascual. Kailangan niyang umakyat sa stage, maglakad, at ngumiti. Habang sa bulsa niya, nag-vibrate ang phone na may bagong notification tungkol sa seizure ng ari-arian. Tumakbo siya, isa pang hakbang. Kahoy ang galaw niya. Umakyat siya sa hagdan na parang papuntang bitayan. Inilagay ko ang kamay sa balikat ni Marco. Panoorin mo, anak. Tandaan mo, ganito ang itsura ng lalaking nagtayo ng bahay sa buhangin. At ngayon nagsisimula na ang bagyo. Tumango ako sa technician na nakaupo sa control console ng screen. Ako ang tao niya. Sa malaking LED screen sa likod ni Pascual. Sa halip na logo ng kumpanya at magagandang growth chart, nagsimulang mag-load ang video. Lumapit si Pascual sa mikropono. Binuka niya ang bibig para bigyan ang prepared speech tungkol sa tradisyon at dangal. Pero hindi niya naituloy kahit isang salita. Sa likod niya, pinupuno ang buong hall, tumunog ang boses ni Tiffany. Malakas, malinaw, pinalakas ng makapangyarihang acoustics ng bulwagan. Nakagat ng matandang tanga. Atin na ang kondo. Pipirma bukas. At Marco, hayaan siyang maupo muna sandali bilang prevention. Daddy, genius ka. Napahiyaw ang hall. Naging patay ang katahimikan. Lumiko si Pascual. Sa screen, sa higanteng resolution, nakabitin ang screenshot ng text nila. At sa tabi nito, scan ng peking pirma ni Marco at konklusyon ng eksperto. Palsipikasyon. Natumba si Pascual at hinawakan ang podyum para hindi mahulog. Tumayo ako mula sa upuan sa bots. Sumunod ang spotlight, ayon sa script ko. Hinila ko mula sa dilim. Magandang gabi, Pascual. Ang boses ko,
kalmado at may awtoridad, lumutang sa hall ng walang mikropono. Ako, yung matandang tanga, at dumating ako para kunin ang utang ko. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Daan-daang mata, pero siya lang ang tinitingnan ko. Ang lalaking nag-isip na hari siya, pero lumabas na hubad. Sumara ang bitag. Dahan-dahang bumaba ako mula sa botch. Bawat hakbang ay tumutunog sa katahimikan ng hall na parang tik ng metronome. Sumusunod si Marco sa likod ko, mataas ang ulo. Naramdaman ko ang daan-daang tingin sa akin, namangha, natatakot, gutom sa eskandalo. Pero para sa akin, isang tao lang ang umiiral. Si Pascual. Nakaupo siya sa stage. Hawak ang podyum na pumuti ang daliri. Naggalat ang pula sa mukha niya. Pawis ang tumutulo sa sentido niya sa ilalim ng stage makiw. Patuloy na nagpapakita ang screen sa likod niya ng ebidensya ng kawalang halaga niya. Peking pirma, money laundering scheme, video ng pag-iyak ni Tiffany. Hindi lang dumi yon. Anatomy ng pagkabulok nila yon. Nang makalapit ako sa stage, biglang nabuhay si Pascual. Pinalitan ng galit ng daga na nasulok ang takot. Hinawakan niya ang mikropono at ang boses niya na sumisira sa sigaw ay tumagas sa tenga. Peke ito. Montage lahat. Deep fake. Itinuturo niya ang screen, pagkatapos ako. Baliw tong babaeng to. Naghihiganti siya dahil itinaboy namin ang walang kwentang anak niya. Security, alisin siya rito. Hindi gumalaw ang security. Ang head ng pale security ay nakipagkita ng tingin sa akin at nagbigay ng bahagyang tango. Alam niya kung sino talaga ang nagbabayad ng bankwet na to. Mga Ginoo, pakiusap ni Pascual sa hall, binubuka ka ang braso na parang martir. Kilala niyo ako. Ako si Pascual Guerrero, lalaking may dangal, at ito'y negosyanteng merkado lang. Babae mula sa barangay na nagkataong yumaman noong dekada, 70. Nainggit siya sa breeding natin, sa kultura natin. Tahimik ang hall. Walang tumayo para sa kanya. Walang sumigaw ng kahihiyan. May animal instinct ang mga negosyante para sa talunan. At ngayon, amoy na amoy nila ang amoy ng pagkatalo kay Pascual mula sa malayo. Kalm na lumakad ako papunta sa stage nang hindi nagmamadali at tumayo sa tabi niya. Mas mataas siya sa akin ng isang ulo. Pero ngayon mukha siyang maliit na matandang nakayuko. Lumapit ako sa mic stand. Sinubukan ni Pascual na itulak ako. Pero hinawakan ni Marco ang kamay niya ng mahinahon pero matatag. Huwag, Dad, sabi niya ng mahina, makinig ka lang. Tiningnan ko ang hall, pagkatapos lumingon kay Pascual. Pascual Guerrero. Pantay ang boses ko, walang emosyon. Tama ka sa isang bagay. Totoo. Nagsimula ako sa barangay. Nagbuhat ako ng kahon, natulog sa loob ng truck, binilang ang bawat sentimos. At alam mo ba, yung barangay na hinamak mo, yon ang nagtayo ng bahay na tinulugan mo kagabi. Yon ang nagbayad ng tutsedo mo. Binili nito ang status mo. Binuka ni Pascual ang bibig para tumutol, pero itinaas ko ang kamay, humihingi ng katahimikan. Sabi mo hindi bagay ang dugo natin sa iyo, masyado raw simple. Mabuting balita para sa iyo. Wala ka ng koneksyon sa simpleng dugong to. Tinatanggal na kita sa pasanin na yan. Kinuha ko ang manipis na folder mula sa bag ko at inilagay ito sa podyum sa harap niya. Ano to? Humihingal siya. Notice of liquidation. Wala na ang kumpanya mo. Insolvent na ang Central Luzon Cargo. Nailipat na ang lahat ng asset sa primary creditor. Sa akin. Wala kang karapatan, simula niya, pero nanginginig ang boses, may karapatan ako. Bilang may-ari ng 100% ng utang mo. Inanul ko rin ang land lease agreement sa ilalim ng mansyon mo. Clause 4.2. Bad faith conduct of the tenant. Ang pagnanakaw sa landlord ay napakasamang bad faith, Pascual. Natumba siya. Nagliliparan ang mata niya sa hall na naghahanap ng suporta. Pero nakakita lang ng malamig, walang emosyong mukha. At sa wakas, itinuro ko ang screen kung saan nagniningning ang konklusyon ng prosekutor. Inabot ko na ang orihinal na dokumento sa NBI. Falsifikasyon ng pirma, pandaraya, grand larceny. Gusto mo talagang ikulong ang anak ko. Mabuti, hinukay mo ang hukay. Maligayang pagdating. Tiningnan ako ni Pascual at nakita ko ang pagbagsak ng mundo niya sa mata niya. Ang ilusyon niyang mundo na itinayo sa kasinungalingan at pera ng iba. Sinira mo ang lahat, bulong niya. Sinira mo ang pamilya. Hindi, Pascual, sabi ko. Binuksan ko lang ang ilaw. At lumabas na ang tinawag mong pamilya ay pugad ng ipis. At nangyari ang hinintay ko. Ang final chord ng hysteria nila. Si Tiffany, na nakatayo ng tulala sa gilid ng stage sa buong oras, biglang sumabog mula sa kinaroroonan. Baluktot ang mukha sa walang kontrol na galit. Puta! Sigaw niya, tumalon patungo sa akin,
Nakabuka ang daliri. Tinututok ang kuko sa mukha ko. Galit ako sa'yo. Papatayin kita. Ibigay mo ang pera ko. Napahiyaw ang hall. Sumugod si Marco para itago ako. Pero huli na. Mula sa dilim ng wings, lumitaw si Lito at hinawakan ang kamay niya sa ere. Madali, propesyonal, walang labis na galaw. Nakabitin si Tiffany sa kapit ni Lito. Sipa-sipa ang paa sa hangin. Tumaas ang pulang damit. Kita ang katawa-tawa na lace underwear. Katapusan na. Katapusan ng imahe ng ginang. Katapusan ng dignidad. Maingat na inilapag ni Lito si Tiffany sa sahig. Pero hindi binbitawan ang kamay. Sa kabilang kamay, kinuha niya ang nakatiklop na papel mula sa bulsa at inilagay sa libreng palad niya. GNG, Tiffany Guerrero, binigkas niya sa walang emosyong bariton na naririnig kahit sa likod dahil sa mikropono sa stand. Ito ang eviction notice. Nagsisimula na ang marshals sa property. May 2 oras ka para kunin ang personal na gamit. Nakalakip ang listahan ng pinapayagang alisin. Ang alahas, balahibo, at art object ay nakumpiska para bayaran ang utang. Tiningnan ni Tiffany ang papel, pagkatapos ako, pagkatapos ang tatay niya, at umungal. Hindi yak yon. Uwang ng asong binugbog na kinuhaan ng buto. Daddy, gumawa ka ng paraan. Daddy. Pero wala nang magagawa si Daddy. Natumba si Pascual sa sahig mismo sa stage. Hinawakan ang ulo ng 2 kamay. Gumusot ang tutsedo. Nakaslide sa gilid ang bauti. Hindi ako ang bumagsak sa kanya, kundi ang sarili niyang sakim at katangahan. Tiningnan ko sila mula sa itaas. Sa mag-asawang ito na 1 oras pa lang ang nakalipas ay itinuring ang sarili na elite. Marco, sabi ko ng kalmado, tara na. Wala na tayong gagawin dito. Lumapit sa akin ang anak ko. Hinawakan ang braso ko. Hindi niya tiningnan ang dating asawa. Tumingin siya pasulong, lampas sa mga ulo, patungo sa exit, paalam, mga ginoo at ginang, sabi ko sa hall. Sana na-enjoy nyo ang palabas. Huwag kalimutang i-check ang bulsa nyo. Katabi ng mga taong ganito, kailangan laging mag-ingat. Bumaba kami mula sa stage sa patay na katahimikan. Naghiwalay ang mga tao sa harap namin na parang dagat sa harap ni Moises. Naglakad ako ng tuwid. Nararamdaman ang init ng kamay ng anak ko. Walang pagmamalaki. Pagod lang at malaking malinis na ginhawa. Natanggal na ang tumor. Magsisimula nang gumaling ang katawan. Sa labasan, lumingon ako pabalik. Binubuhat na ng security si Pascual sa braso. At si Tiffany ay nagpupumigla sa histerya. Sinusubukang hampasin si Lito gamit ang bag. Nakuha nila ang eksaktong nararapat sa kanila. Ang publikong kahihiyan at kabuuang pagkalimot. Uwi na tayo, Nay, sabi ni Marco. Naghihintay si Troy. Tara, ngumiti ako. Ngayon lang tayo talagang uwi. 2 linggo ang lumipas. Ang apelidong Guerrero ay binubulong na sa Maynila na parang pangalan ng nakakahawang sakit. Nakakulong si Pascual nang naghihintay ng paglilitis sa 5 counts at mas mabilis palitan ng abogado kaysa sa panahon sa labas ng bintana. Wala silang pera para magbayad. Si Tiffany ay lumipat sa studio apartment sa Valenzuela. 400 square feet sa gilid kung saan kailangan na niya maglaba ng sariling damit at magbilang ng sukli sa grocery. Sanayin niya. Kapaki-pakinabang na karanasan yan. Bumalik si Marco sa upuan ng C. Pero iba na siya ngayon. Nawala na ang lambot na gusto-gusto ng mga mandaagit sa mata niya. Bakal na ang naroroon. Matindi ang trabaho. Malinaw na walang labis na emosyon. Kahapon, pinaputok niya ang head ng purchasing dahil sa kickback nang hindi man lang kumura. Natutunan niya ang leksyon. At ako, nakaupo sa paihong bench sa park kung saan nagsimula ang lahat. Sa paligid ko ay ginintuang taglagas. Transparent at sariwa ang hangin. Pero ngayon, walang maleta at walang pagdudusa. Ang apo ko, namumula ang pisngi at masaya. Tumatakbo sa daanan, hinahabol ang matabang kalapati. Tumutunog ang tawa niya na parang kampana. Pinapawi ang katahimikan. Inilagay ko ang phone ko. Walang urgent na mensahe. Walang nakakabahang tawag. Tumatakbo ang imperyo ko na parang oasan at protektado ang likuran ko. Naramdaman ko ang sinag ng araw sa pisngi ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala akong gustong takbuhan. Hindi ko lang nailigtas ang anak ko. Binigyan ko siya ng pinakamahalagang mana. Ang pag-unawa na ang dignidad ay hindi minamana sa dugo at hindi binibili sa titulo. Dapat ipagtanggol araw-araw. Kinuha ko ang maliit, simpleng dermos mula sa bag ko. Walang pilak, walang ginto, ordinaryong bakal. Nagbuhos ako ng mainit na tsaa na may theme sa takip ng tasa. Umiakyat ang usok, natutunaw sa hangin ng taglagas. Dumaan ang isang babae na may stroller. Nahuli niya ang tingin ko.
Ngumiti ako sa kanya ng simple. Bukas, walang maskara ng Iron Lady. Ngumiti rin siya pabalik. Wala na akong itinatago at wala nang kinatatakutan. Malaya na ako. Kaya, mga kaibigan, paano nyo nagustuhan ang katapusan? Sumang-ayon kayo. Matindi pero patas ang kwento. Gumawa si Ellen Vance bilang ina at malakas na babae. Hindi niya tinolerete ang kahihiyan. Hindi nagpakita ng pagiging biktima. Sinagot niya ang suntok ng suntok at ang sagot ay nakapupukaw. Paano kayo gagawa sa lugar niya? Marami ang nagsasabi na ang paghihiganti ay pinakamasarap kainin ng malamig. Pero dito hindi na paghihiganti yon, kundi pagpapanumbalik ng katarungan. O sa tingin nyo, lumampas ba siya sa hangganan ng agawan ng lahat ang mga gerero? Isulat ang opinyon nyo sa comments. Gusto kong mabasa ang inyong saloobin. Tama ba siya na hindi pinatawad kahit ang pamumuhay ng apo ng kaaway? O dapat ba totally parusahan ang kasamaan? Kung nagustuhan nyo ang kwento, kung nag-alala kayo sa mga tauhan at nagalak sa tagumpay ng katarungan, siguradong ilike ang video. Yan ang pinakamabuting gantimpala para sa akin. At syempre, mag-subscribe sa channel para hindi nyo makaligtaan ang mga bagong kwento. Marami pa tayong exciting na plot tungkol sa buhay, pagtataksil, at pagbabayad. May tanong ba kayo tungkol sa plot? Baka may mga punto na hindi malinaw. Itanong sa comments. Susubukan kong sagutin lahat. Nakakatulong ang aktibidad nyo para lumago ang channel. Naway maging mabuti kayong lahat. Sa dulo ng video na ito, lilitaw ang window sa gitna ng screen.